matuto, manood, makinig at matuto. May aral natin ang kwento ng bayan ko. Good morning mga bata! Good morning po! Ngayon, tayo ay magbabasa ng isang kwento patungkol sa pagmamahal. Handa na ba kayo? Opo! Very good! Sa buhay, mayroong mga pangyayari na hindi ayon sa ating kagustuhan. May mga masaya, meron din namang hindi ganoon kasaya. Pero oo nga ano? Kahit isipin natin na parang hindi na natin kaya, bibigyan at bibigyan pa rin tayo ng dahilan upang maibalik ang ngiti sa ating mga labi at kislap sa ating mga mata. Nakadungaw sa bintana si Aling Binilda. Nakikinig ng radyo habang inaantay na masilayan ang dalawang anino. Magtatakip silim na pero wala pa rin ang kanyang mag-ama. Magkahalong kaba at takot ang nararamdaman niya sa mga oras na iyon. Tumalik sa kanyang gunita ang katatapos lamang na kaarawan ng kanyang anak na si Kaloy. Maligayang pagbati sa iyo, aking anak. Ito nga palang regalo namin sa iyo ng itay mo. Wow! May bisikleta na po ako! Magagamit mo ito sa iyong pag-aaral, Kaloy. Mahal na mahal ko po kayo! Nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil kayo po ang naging magulang ko. Tuwang-tuwa si Kaloy sa regalo ng kanyang mga magulang. Masayang-masaya ang mag-asawa dahil nagkaroon sila ng isang mabait at masunuring anak. Ngunit naudlot ang masayang pagmumuni-muni ng matandang babae ng natanaw ang nagkukumahog nilang kapitbahay na si Arman. Aling Binilda! Aling Binilda, ang mag-ama mo! Ang mag-ama mo, nalunod! Ano? Wala na ang mag-ama mo! Hindi yan totoo, Arman! Wala na ang mag-ama mo, Aling Binilda! Hindi totoo yan! Hindi! Kinabukasan ay kumalat sa buong nayon ang kalunos-lunos na sinapit ng kanyang mag-ama at ng iba pa nilang mga kasama. Tumatawid sila sa ilog nang biglang rumagasa ang malakas na agos ng tubig mula sa bundok dahil sa malakas na pagbuhos ng ulan. Walang nakaligtas sa trahedyang iyon. Ayon sa mga taga-nayon, naggalit ang kalikasan dahil sa patuloy na pagpuputol ng mga punong kahoy. Batid ni Aling Binilda na isa si Mang Nestor sa mga ito. Naalala pa niya ang naging pag-uusap nilang mag-asawa tungkol sa trabaho nito. Hindi ka ba nangangamba sa ginagawa mo? Paano kung tuluyang masira ang kabundukan? Anong magagawa ko, Binilda? Elementarya lang ang natapos ko at ito lang ang alam kong trabaho. Batid ni Aling Binilda na maraming beses namang sinubukan ng kaniyang asawa na maghanap ng ibang trabaho. Subalit, hindi ito natatanggap. Pagkatapos sa malaking dagok na iyon sa kanyang buhay, ay malaki ang pinagbago niya. Lagi na siyang malungkot at pakiramdam niya ay wala na siyang dahilan para maging masaya. Nagsimula na ring makaramdam ng matinding galit si Aling Binilda tuwing umuulan. Ang bawat patak ng ulan ay nagpapaalala sa kanya sa mapait na sinapit ng kanyang mag-ama. Buhos ng ulan, kasabay ng luha ko'y dasal. Tanging hiling sa may kapan
ika'y muling Hinanap ni Aling Binilda ang pinagmumulan nito. kasama. Pagsilip niya sa bintana, nakita niya ang isang batang babae na nilalamig. Ineng! Anong ginagawa mo riyan? Baka magkasakit ka! Halika! Halika! Agad-agad siyang kumuha ng tuwalya at ibinigay sa bata. Inabutan niya rin ito ng damit na may susuot. Nagugutom ka ba, Ineng? Madali lang ha, kuha kita ng lugaw. O ito, kainin mo. Ano nga palang pangalan mo? Ako po si Mika. Wala na po akong mga magulang. Kasama po sila sa nalulod sa ilog po. Nakadama siya ng matinding awa sa batang babae sapagkat batid niya ang pakiramdam ng mawalan ng mahal sa buhay. Tinulungan niyang hanapin ang mga kamag-anak ng bata sa kanilang baryo. Nagtanong-tanong siya subalit walang sino man ang nagpakilalang kamag-anak nito. Napagdesisyonan na lamang ni Aling Binilda takupkupin ang bata. Naaalala niya ang ngiti ng kanyang anak na si Kaloy sa tuwing nakikita si Mika. Hindi nagtagal ay napalapit na ang loob ng bata kay Aling Binilda. Mabait at malambing na bata si Mika. Tuwing umaga, bago pumasok ay tinutulungan niya ito sa paghahanda ng agahan. Bago pumasok sa paaralan, ay hindi siya nakakalimot na magmano kay Aling Binilda. Sa tuwing may sakit si Aling Binilda, ay lagi siyang binabantayan ni Mika. Ito rin ang laging kasama niya saan man siya pumunta. Isang araw, masayang-masayang umuwi si Mika. Patakbo siyang lumapit kay Aling Binilda at dali-daling iniabot ang kanyang card. Wow! Ang tataas naman ng mga grado mo! Gusto ko po kasi kayong mapasaya. Labis mo akong napasaya, Nika. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay ka niya sa akin. Naging maganda ang pagsasama ng dalawa. Itinuring ni Aling Binilda si Mika bilang tunay niyang anak. Nanumbalik ang sigla sa kanyang buhay at si Mika ang naging daan upang bumalik ang mga ngiti sa kanyang mga labi. Tuluyang naibsan ang kanyang kalungkutan sa pagkawala ng kanyang mag-ama. Para kay Aling Binilda, si Mika ay biyaya ng langit. Siya ang nagbigay ng bagong kahulugan sa kanyang buhay. Ang batang ito ang pumuno sa kakulangan ng kanyang pagkatao. Mula noon, tuwing umuulan ay hindi nagalit ang nararamdaman ni Aling Binilda, kundi kagalakan. Para sa kanya, ang ulan ay biyayang kaloob ng langit. Ang tunay na pagmamahal na nanatiling buhay sa puso at isipan. Mawala man sila sa ating paningin, hindi man natin sila nakakapiling. Lagi nating isipin na mayroon pa ring darating na magbibigay pag-asa sa bawat umaga. Buhos ng ulan, kasabay ng luha ko'y dasal. Tanging hiling sa may kapal, ika'y muling mahagan. Ang kaban ng